Happy-go-lucky spoiled girl ako pero ngayon ay housewife na lang na pinipilit rumakit-rakit para may ipandagdag sa pangangailangan namin. Kahit isang pirasong panty ay hindi na ako makabili, hindi po ito ang buhay na pinangarap ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Nela, isang masipag na mag-aaral at punong-puno ng pangarap sa buhay. At dahil lumaki si Nela sa hirap, gusto niya sanang mabago ang takbo ng kanyang buhay at bukod pa doon ay hiwalay din ang kanyang mga magulang. Silang dalawa na lang ng kapatid niya ang magkasama kaya lalo siyang nagpursige na makaahon. Taong 2017 nang makilala ni Nela ang isang lalaki na naging boyfriend niya at itago na lang daw natin siya sa pangalang Baba. Sobrang gaganda ng mga plano sa kanilang dalawa ni Baba dahil ayaw niya magkaanak silang dalawa na hindi pa sila financially stable at gusto niyang makabawi muna sila sa kanya-kanya nilang mga magulang. Gusto ni Baba na pareha silang makatapos ng pag-aaral at magkaroon ng permanenteng trabaho. May naging usapan na rin si Baba at ang nanay ni Nela na tutuloy sila sa US pagkatapos nilang gumraduate dito sa Pilipinas. Pero yun ang plano ni Baba na ayaw talaga ni Nela kaya pinili niya na lang iwanan si Baba at bumalik na lang siya sa kanyang ex-boyfriend na itago na lang daw natin sa pangalang Babe. Naalala pa ni Nela na nung panahon na iniwanan niya si Baba ay naglumuhod siya at nagmakaawa kay Nela pero talagang matigas si Nela at hindi siya pumayag. At para mapaiksi na lang ang kwento, naging maayos ang relasyon nilang dalawa ni Babe kahit kilala si Babe bilang isang matinik at matakaw sa mga babae. Pero noong nagkabalikan na silang dalawa ay wala namang pinakitang hindi maganda sa kanya si Babe. Hindi niya rin ito nahuli na ng babae o kahit ano pa. Wala rin siyang kahit anong naging problema kay Babe dahil kahit minsan ay hindi rin naman siya nawalan ng trabaho. Tinupad ni Babe ang lahat ng pinangako niya kay Nela na pakakasalan siya at bubuo sila ng isang simple at masayang pamilya. Taong 2021 nang siya ay manganak sa kanilang panganay na anak at yun din ang taon na ikinasal silang dalawa. Noong dalaga pa si Nela ay isa siyang happy-go-lucky na spoiled girl pero ngayon ay housewife na lang na pinipilit rumakit-rakit para may ipandagdag sa kanilang pangangailangan. Sinubukan ni Nela ang paglalako ng mga ukay-ukay, mag-live selling at online selling. Lahat na ata ng selling ay nagawa niya. Ultimong pagtatayo ng tindahan at sari-sari store ay pinasok na ni Nela pero lahat ng yun ay pumalpak at hindi maintindihan ni Nela kung bakit palagi na lang siyang tinatama dahil sa umpisa lang siya magaling. Sinubukan din ni Nela na magtrabaho sa isang sikat na butika ng pampaganda. Natanggap naman siya pero may pagkamaldita si Nela kaya inayawan niya na lang. Ayaw din kasi ni Nela na naiiwanan niya ang kanyang anak. May trabaho naman si Babe pero nabibitin palagi ang kanyang sinasahod. Gustong gusto magtrabaho ni Nela pero ayaw naman siyang payagan ni Babe dahil ang gusto ni Babe si Nela ang mag-alaga sa anak nilang dalawa. Dahil ang katwiran ni Babe ay napapabayaan daw ang anak nila kaya minsan ay napagsasalitaan niya ng masasakit si Nela. Kagaya na lang ng madalas na paghahanap sa kanya ng pera ni Babe at tinatanong siya kung saan niya ito dinadala sabay susumbatan siya tungkol sa pera. At ang pinakamasakit pa ay hindi na siya nakakarinig ng compliment galing kay Babe. Ang palagi niya na lang naririnig na sinasabi ni Babe ay ang taba-taba mo kasi dahil kain ka naman ng kain. Para pakiramdam ni Nela ay nanliliit na lang siya sa kanyang sarili pero alam niya naman na hindi lang siya hanggang dito. Pero kapag pinag-uusapan na ang kanilang anak ay hindi niya naman matiis na iwanan kahit gustong gusto niya na magkaroon ng trabaho para magkaroon siya ng sariling pera pero ayaw naman siyang payagan. Dahil ang isa pang sinasabi ni Babe ay baka magkaroon lang daw siya ng ibang lalaki at bigla niya na lang iwanan silang dalawa ng kanyang anak. At hindi naman daw sa pagmamayabang alam daw ni Babe na gustong gusto pa rin siyang balikan ni Baba kahit kasal na silang dalawa. Hirap na si Nela sa kanyang kalagayan at parang gusto niya nang magkaroon ng sariling buhay dahil awang-awa na siya sa kanyang sarili. Dahil sa ngayon ay kahit isang pirasong panty ay hindi na siya makabili dahil puro na lang bills at kulang pa rin ang sinasahod ng kanyang asawa. Hindi niya rin masabi na kulang siya sa pagbabudget dahil kahit tayo daw ay subukan natin budgetin ng 1,000 piso sa loob ng 2 linggo kasama pa ang allowance ni Babe. Hiyang-hiya na rin si Nela sa mga magulang ni Babe dahil palagi na lang silang binibigyan ng pera. Naiisipan na ni Nela na mag-abroad na lang at iwanan ng kanyang mag-ama sa poder ng kanyang binan pero sobrang seloso ni Babe at napaparaning kapag magkalayo sila. Baka kapag tuluyang umalis si Nela ay bigla niya na lang hindi makita ang kanyang mga anak at palagi din siyang niloloko ni Babe na magkakaroon siya ng ibang babae. Pero alam naman ni Nela na biro lang yon pero yun ang klase ng biro na sobrang sakit. Paminsan ay nagdududa na din siya kay Babe dahil malaya siya sa oras kahit anong oras niyang gustong umalis ay nakakaalis siya ng bahay. Dahil private company driver si Babe at dalawa ang hinahawakan niyang cellphone, isang pang company at isang pang personal. Kapag sinusubukan naman buksan ni Nela ang dalawang cellphone na ginagamit ni Babe ay wala naman siyang nakikita pero kinakabahan pa rin siya. Dahil minsan ay umuwi si Babe na sira ang angkasan ng motor niya which is hindi naman masisira kung wala namang aangkas. Kaya sobrang nanliliit na lang si Nela dahil pakiramdam niya ay niloloko na siya ni Babe. Sinubukan din mag-apply ni Nela sa company na pinapasukan ni Babe dahil pwede daw maging magkatrabaho ang mag-asawa basta kasal. Pero pinigilan pa rin siya ni Babe at sinabi sa kanya na wag ka na magtrabaho at manatili ka na lang dito sa bahay dahil gusto kong nandito ka na lang palagi. Sobrang buryong-buryo na po ako sa bahay simula na naging mag-asawa kami. Palagi na lang po akong nasa bahay. Palagi na lang po ako nagtitiis ng hirap at nagtitiis sa pagtitipid. Problema sa pera, sumbat at masasakit na salita. Para bang akala mo na siya lang ang napapagod pero pagod na rin po ako. Hindi po ito ang buhay na
na ginusto ko, hindi ito ang ginusto kong pakiramdam na niloloko at inaapak-apakan na lang ako. Kaya ang gusto ko lang pong itanong ay itutuloy ko pa ba ang pag-a-abroad ko o magtitiis na lang po ako dito. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis. At bago ko sagutin ang tanong mo ay gusto ko munang sabihin sa'yo na bago ka pa nag-asawa, meron kang sariling pagkatao. Hindi ka naman siguro nag-asawa para kontrolin lang ng asawa mo at sumunod na lang sa lahat ng sasabihin niya. Marami din namang mga nanay na nagtitiis sa hirap at nagtitiis din sa pagtitipid sa kakarampot na pera, pero yung iba choice talaga nila pero yung iba hindi. At kung napupusuan mo talagang magtrabaho, wala namang masama kung gagawin mo. Ang kailangan mo lang gawin ay ipaintindi mo mabuti kay babe kasi bobo yata yung asawa mo. Kasi 'di ba, hindi lang kayong mga lalaki ang may karapatan na gawin ang gusto nyo, kami rin meron. At ang gusto namang gawin ni Nela ay para sa ikauunlad din at makakatulong sa kanyang pamilya. Bakit ko kontra kang epal kang babe ka? Medyo parehas kasi kami noon ng sitwasyon ni Sender na gustong-gusto ko din talaga magtrabaho noon. Kaya lang wala talaga ako mapagkatiwalaan na mapag-iiwanan ko sa anak ko. Kaya matagal din ako nagtiis na walang pera, guys. Dahil hinintay ko muna na medyo lumaki-laki yung anak ko, yung hindi na siya masyadong alagain bago pa ako dumiskarte sa pagtatrabaho. Pwede rin naman na ganun ang gawin mo na medyo hintayin mo munang lumaki yung anak mo para hindi na masyadong nag-aalala si babe kapag iiwanan niyo yung anak mo sa iba. Pero bilang isang company private driver, parang nagtaka naman ako dun sa 1K tapos 2 weeks. Sa pagkakaalam ko lang naman, kasi naging driver din po si my dear, medyo malaki po ang sahod, parang hindi bababa ng 700 per day. Saka pakiusap ko lang sa mga lalaking kagaya ni babe, parang awa nyo na kapag may gustong karir na tahakin ng mga asawa nyo, suportahan nyo, wag nyong kontrahin mga epal kayo. Bigayan lang at tulungan, tsaka bigyan nyo ng kalayaan ng bawat isa, wag nyong gawing preso. Kaya ang sagot ko sa talong mo, kung gusto mo mag-abroad, go. Basta medyo malaki na yung anak mo para hindi na siya masyadong alagain.